Salamat sa pagpalaan ko ng mahal. Welcome to our 365 daily devotion. Apostle Alexander Gomez on March 3. Ang talakayan natin ngayon ay ano ang pinagkaiba ng pardon at amnesty. Ngayon po ating Bible verse ito po sa John chapter 1 verse 29. Buksan po natin ang ating puso't isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Sa Tagalog, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Ang kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aayos ng kasalanan ng sanlibutan." Teaching number 1. The Lamb is our substitute. Ibig sabihin nito, si Jesus na tinatawag na kordero ng Diyos ang kumalit sa atin sa dapat ating kaparusahan. Sa lumang tipan, ang kordero ang inaalay bilang kapalit ng kasalanan ng tao. Dugo ng hayop ang naging simbolo ng paglilinis. Pero sa bagong tipan, si Jesus mismo ang nag-alay ng kanyang buhay. Siya ang pinalit sa atin. Dapat tayo ang magbusa dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit siya ang tumanggap nito para tayo ay naligtas. Teaching number 2. The Lamb obliterates our sins. Ang salitang obliterate ay nangangamagang lubos, laburahin, hindi lamang takpat o bawasan. Ibig sabihin, ang ginagawa ni Jesus ay hindi lamang pagtakip sa kasalanan, kundi kompletong pag-alis sa kasalanan parusang kasama nito. Teaching number 3. The Lamb provides us amnesty. Ang amnesty ay higit pa sa pardon. Pardon, pinapatawad ang kasalanan pero may record pa rin. Amnesty, parang walang nangyaring kasalanan. Totally wiped from the record. Application number 1. Do not just give a pardon. Give amnesty. Kung paano tayo binigyan ng Diyos ng amnesty, ganun din tayo dapat sa iba. Huwag lang magpatawad ng pailalim o may sama pa ng loob. Matutong magpatawad ng malinis na hindi mo na ibabalik ang pagkakamali ng iba. Application number 2. Delete every record of wrongs. Ito ay mula sa 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Love keeps no records of wrong. Ibig sabihin, huwag ituloy ng mali ng iba. Huwag gawing listahan ng bawat pagkakamali upang gamitin sa away. Pilitin na kalimutan ng magdaang sakit at hindi na ito umpatin kapag nagkakanta ang buhay. Application number 3. Devote yourself to following Jesus. Kung tinatanggap natin na siya ang kordero na nagligtas sa atin, ang tamang tugon ay buhay na sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, unahin siya sa desisyon, ugali, relasyon at pangarap. Basahin ang salita ng Diyos at sundin ito, pamuhay ng may kabanangan at pamamahal. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.